Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools. Our second song, My Hope is Built on Nothing Less. In number 349.
Magandang umaga po mga kapatid. Sapat. Masaya tayo ngayon dahil tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Ang ating welcome po pala sa aming permanent visitors. Una na tayong mag-visita ngayon. Ayan sila sister. Welcome po kayo. Maraming salamat sa pagdalo. At dadako na po sa ating tayo ay dadako sa ating Divine Service. Nawa ito natin ating mag-isipan sa Panginoon ngayong tanghali. Pakinggan natin ang mensahe. Ang nagpaalam po sa ating programa ngayon ay Sir Jocelyn Amido. Ako po ang Elder of the Month. Ang media operator po natin si Brother Alex Cabrera. Sundan po ito pagkatapos ng opening song ay sundan ng question of prayer ng aming speaker. Operator reading natin ay si Brother Richard Hernandez, sila rin mga mananalangin. Sundan po ito ng kulitan ng ating tais ng pereng. Ang Japanese natin si Sister Sheba, Gira Dadarna, Aldana. Ang susunod pa ay ang ating scripture reading, ang ating buting si Elder Alex Combo. Ito ay pagkatapos mo ng pating misay ay magkaroon tayo ng closing song. Then, bilisyon ng closing prayer ng ating speaker. Yun pa ating programa sa tanghaling ito sa Divine Service. Sabis-sabas lang. Holy, holy, holy. Second stanza ay ito ay Lord. We love the exalted Lord. Worship us, thy
Amang banal, lubos po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Nawa sa umaga ito, tulungan niyo ang bawat sa amin na naging sentro namin kayo at magkalaga namin ang aming mga sarili sa mga mensahe na aming tatanggapin. Nawa magbigay katusunan sa aming salitan at magbigay pagbabago sa aming mga sarili. Salamat po. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Hymn number 9, Rejoice with Your Heart. Tayo po'y dadakon na sa atin na tayo sa makinig pag tayo maglilingkuran ng ating Diakono at Diakonisa. Nais ko lamang sa inyong basahin. Talata ngayong February 7, may pinamagatang mga Kristiyanong nakatuon sa krus. May mga talata sa Biblia na parang hindi akma. Halimbawa, bakit pinapaliwanag ni Jesus na ang ating mga mata ay ilawan ng ating katawan? Sa gitna ng mga talatang tumiligsa sa materialismo, tulad ng huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan sa lupa at hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. At ang kaugnayan ng ating mga kayamanan sa lupa at ang pahayag ni Kristo na hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi sa ating mga mata. Alam natin ang pagiging sa mga magagamang kadalastas ay maaaring direktang makapekto sa kung paano natin ginagamit ang mga material na pagpapala at pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ngunit maaari din kayang nabalaan tayo ng Diyos laban sa pangmangan na paglalakad sa kanyang landas ng ating kanang mata ay nasa mga kayamanan sa langit at ang ating kaliwang mata ay nasa mga kayamanan sa lupa.
Kapag ginawa natin iyon, tayo magiging isang Kristiyanong haya ang mata. Hindi natin magagawa o malinaw sa mga walang bagay na mahalaga. Salamat sa Diyos na si Jesus na hindi lamang ating dilaan, ngunit siya rin ilaw para sa ating lahat. At lalo pa siya nagawa sa mga tao, tulungan tayong makita ng malinaw habang sinusunod natin siya. Maging malinaw ang ating paningin bilang mga Kristiyanong nakatuon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating mga mata sa Diyos na Jesus. Dito po mga kapatid, sa mensahe ito, nais po na iparating ng ating Panginoon na maging focus po tayo na nakatuon sa ating Panginoong Jesus. Huwag lang po natin hayaan ang mga sarili natin na maging yung nakatuon sa material na bagay. Kumbaga, huwag natin hayaan ang sarili natin Ito po ay malaki itong lupa, malaki itong building. Diyan po kami papadali dyan si isang room, corner lot. Diyan po kami nagdalapos na pagsasamba sa araw sa Sabat. At ang hindi dyan ay PhD pa lang. No? At magpagandali nyo rin ako nila sa personal. At hindi ko kayo, ngayon mo lang din kayo nakita. Pero muli ng Panginoon
Panginoon sapagkat tunay na buhay ang Diyos sa harba. Sapagkat maraming bagong mukha, maraming bagong improvement, no? Yung mga dating kabataan ngayon, elder na. So, tunay na ang pagdisimulo natin, no? Ay nagbubunga. Ibig sabihin ng pagdisimulo ay kailangan merong papalit, no? Hindi pwede tayo nanatili sa posisyon kung saan meron tayo ngayon. Hindi dapat nag-train tayo ng mga susunod sa atin, no? So mga kapatid, after 3 years kami sa Libyan ay nabili itong lupa. Wala pa itong, siyempre wala pang building. Kami po ay nakatolda lang yung tolda na yan. Diyan po nakatolda lang kami. Kapag uulan, pagka spiritual reading, magluluhod, nakatolda kami sa lupa na may patolda. Ganyan po ang story. At pag malakas ulan, ito po ay wala pa, mga positive pa lang. So, dyan lang nakatolda. Ilang taon na natin? Wala na siguro. 1 year. 1 year kami nagatolda. Dyan kami nagsasab. Pero pag pa nga tuloy po, dahil itong lupa na ito ay nadala sa pananalig. Care group, simula kami sa pinangkilit nila. Na ganun pala yung care group. Na ganun pala ginagawa. Talagang pinapasalamatan ko po sapagkat dito po nagsimula yung care group. At na-apply po doon sa Mindoro. At ngayon may 6 na care group. At kahit po wala po ang kanilang chairman Alrito, noong Webes ay nag-send pa sila ng picture. No? May mga disipulo na kami na may mga leader na sila na nag-conduct ng worship ng mga kabataan, ng mga katandaan. So, 6 na care group, tuloy po gumagawa sa gawain natin para yan po ang mabuting balita na galing Mindoro. At talagang napakabuti ng Panginoon, no? Sapagkat bagamat ako ay may unit dito sa Lydian Phase B, kaya ako pa rin mga kapatid ay nakakapunta dito. So every time na kailangan may asikasuhin sa lugar dito banda ay dyan po yung tuloy. Sapagkat mayroon akong patuloy na binabayaran, no? Na unit dyan sa Phase B. At napalitaan ko rin, no, sa report ng ating sister. Salamat, no, sa Sister Mayet. Na ang bagamat nakikita ko na siguro ay times 3 yung dami namin sa inyo doon sa Mindoro, sa aming church. Ay ang inyong tithes ay 1.7 million. Purihin ng Panginoon. Amen? 1.7 million sa loob ng 2025. Tama, Sister Mayet? 1 year lang. Kami po ata ay pataabot ng 1 million. Doon sa aming church, kahit marami. No? Pero ang amin pong base po sa aming survey, karamihan sa amin ay masasaka. Kasi malalakad po ang tubig. Iba ay nagtatanim lang. Huwag naman lang. Nagtatanim ng mga gulay. Anong okra, yun po yung kanilang anak buhay. Kasi more on farming po ang Mindoro. At the same time, yung iba ay mangingisda. At tabi din po kami ng dagat. Ayan. Kaya ang Mindoro po ay dagat po yan. Yung suso ng Oriental Mindoro. Kaya napakaganda din dahil dito sa lugar na dito, no, ako po yung nagtatrabaho sa Makati ay lahat dito na no? Pero doon ay pwede ka pong mamuhay kahit talbos-talbos, talong, okra, pwede kayo magtanim. At napaka payapa dahil may mga sariwang hangin, no?
At napaka-fresh pa, no? Walang mga pabrika, walang mga building, no? At ang inyong lingkod ay after ng pandemic, nag-resign po ako sa Makati at ako po ay nag-focus sa isang maliit na business. At ang business po ng inyong lingkod ay ako po ay nag-provide ng mga wifi sa mga bahay-bahay. At pero hindi po siya ganoon kalaki pa. Pero sa awa ng ating Panginoon ay yan po ang source ng income, no? Na ibinibigay niya sa inyong lingkod at yan po ang itinutulong din sa gawain, no? Pagpapatuloy ng gawain natin. So mga kapatid, wala pa po tayo sa topic, pero tama ba ng oras? May mga diabetes yung iba, pwede na po kuminom ng gamot. Tapos po tayo ay tama ba yung oras? Tama, late kasi yung Sabbath school, di ba? 45. Pero sa amin mga kapatid, hindi naman po sa 8 po, kahit nagsisimula po kami ng pangilitan. Kahit isa lang po sa may step. Okay po yun. Family time 8:30. So pag midweek po, 6:30 naman sa akin dito din. Kasi mga po bumibili ng ano doon, kalamitan. 6:30, yung po ito, simula po. Yan. So, mga kapatid, ang topic po natin, dahil ako ay kinausap ni Nanay Yolin, eldera namin noon pa, ay sabi ni Nanay Yolin ay lahat po na invite niya ay hindi available. No? At ako ay kasim pa kagabi, vesper, yung iba po iwan dito, nawa ay sa sunod, ako po nasahan, tatangkilitin po natin yung midweek vesper. Pagkat yan po ay kung sa amin nga, meron pa kami regular worship. Meron pang worship sa bahay. So patuloy po natin tangkilitin at suportahan. Lalo na po sa mga opisyalis ng ating church. Required po yan. Dahil ang ating topic ay kinalaman po sa stewardship. Yung sinabi po sa akin ni Nanay Yoli, Brother Lee, pwedeng ikaw muna mag-speaker kasi kung hindi, ay ako na naman. Lagi na lang ako. Pero blessing po yan, Nanay Yoli. Kung kayo ang lagi, kayo din lagi ang pinagpapala. Amen? Dahil pagpapala dito sa unahan ay isa pong pagpapala. Hindi lang po ako matututo, kayo hindi ito po ay isang gawain na banal at nagpapatunay na ikaw ay saksing buhay sa biyaya ng ating Panginoon. So mga kapatid, since maikli lang ang po yung topic natin, ito po ay may kinalaman sa stewardship. At actually, ang ating lesson ay confidence sa ating Panginoon Jesus. Tanging sa Kanya lang, hindi po sa sarili natin. Kaya po ang ating text ay gas-gas na, kaya alam na lahat sa ulado na. Seek ye first the kingdom of God. No? Atin po hanapin ang kaharian ng ating Panginoon. At lahat ng bagay ay idaragdag sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, hindi lang po ito may kinalaman sa ating pinansyal o material na bagay. Maging sa inyong mga pagiging katiwala ay kailangan ay maging buhay na handog tayo sa ating Panginoon. Pag sinabing buhay na handog is oras, time, yung sacrifice, yung ating, basta po yung ating lahat, hindi lang po. Minsan kasi may mga members po na hindi na ako mag-bibigay, bibigay naman ako yan. Kundi kami nagtitiwala sa inyong kapangyarihan at kabutihan na ibibigay nyo ang karunungan sa bawat sa inyo. Maupahan namin, may indihan, magbigay pag-asa sa bawat sa amin na ikatatag kami pong pananampalataya at ikalapit ng
kami ng mga aral ngayong umaga upang sa iyo magamit namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Pagpalain po kami at patuloy niling ang kapatawaran ng aming mga pagkukulang pagkakasala sa isip, salita, sa gawa. Ito po lamang ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, may isa po kwento dito na may isang misyonero na dumalaw sa mga membro, no? At sa kanyang pagdalaw ay may isang pamilya siya na pinuntahan. At itong pamilya na ito ang pinaka, no, mahirap, no? Kung saan ay pinakasalat sa material na bagay. At ang kanyang pagpunta doon sa tahanan ng isang membro na ito, ay nakita niya yung panganay na anak na kanyang daladala or kasama sa pagsaka ang isang baka na hindi niya pag-aari. Sa kwentong ito mga kapatid, nung nakita ng misyonero na daladala niya yung baka na hindi niya pag-aari, tinanong na, kapatid, bakit nasaan ang iyong sariling baka? At bakit iba ang baka na iyong sinasaka? At ang sabi ng kapatid na ito ay, aking pinagbili ang sarili naming baka dahil ito ay makakatulong sa pagpapagawa ng bagong bahay sa bahay. So mga kapatid, habang pinag-isipan ng misyonero na ito, kung gaano kalaki ang sakripisyo ng pamilya niya. Isipin niyo mga kapatid, isa sa pinakamahirap ang kalagayan. At siya pa ay kanyang ibinenta ang sarili niyang baka para itulong, no, sa pagpapagawa ng bahay sa bahay. Nataluha ang misyonero, mga kapatid. Sisipin natin mga kapatid. Talagang nakakataluha yun. Kayang gawin ng isang taong mahirap, no? Pero kung siya ay willing, no, pagbigay, ay kaya niya magbigay. So mga kapatid, marami sa atin, kaya pansin ko malaki yung tithes nyo. Ibig sabihin, marami po ang pinapapala dito. Amen? Marami ang nakakatanggap ng pagpapala. Pero sa umagang ito mga kapatid, baka maybe, meron sa atin ba na hindi pa ganon ang pananampalataya na ang Diyos lamang ang may bigay ng lahat ng ating mga pagpapala. Kaya ngayong umaga mga kapatid, atin pong pagdalayan ang ating pong lesson sa aklat ni Pablo. At tayo hinihimok ni Pablo sa ating iglesia na tayo yumulo sa biyaya sa pagbibigay upang palakasin ang ating mga kalooban. No? So mga kapatid, isang halimbawa dito ang Macedonia. Alam niyo mga kapatid, ang isang Macedonia ay isang lugar sa no? So, ang ating pong pagkakalan ng Macedonia ay isa itong bansa, no? Na ang mga Macedonian ay isa sa mga mahihirap, no? Hindi po sila ganun ka-yamang bansa. At sila ay dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, no? At pagtalikod nila doon sa mga lingkod ng Diyos, dahil nung pumunta si Pablo doon at saka sila Silas, no? Ay hindi sila welcome, no? Inusig sila, no? Ganun pa man, pag-usig nila, si Pablo at saka hindi sila
nawala ng tiwala sa ating Panginoon. Hindi. Patuloy silang, nakulong nga sila, di ba? Nakulong sila, at ni sila, at mayroon silang pagkakataon na makatakas dahil lumindol, naguho ang mga pader. Hindi sila tumakas. At tinulungan pa nila yung gardya na makaligtas. At sa pamamagitan nun, pinangaralan nila itong gardya at ito sa tala, ito ang unang na-convert doon sa Macedonia. No? Napakagandang kwento mga kapatid. Binigyan din na ang mga Macedonian ay hindi lamang mahirap, kundi labis na dukha. Ngunit sa kabila ng matinding paghihirap, tumulong pa rin sila sa iba. Sa kabila ng mga pagsubok, sila ay may kasaganaan at kagalakan na mas higit pa sa kanilang kayang magbigay. Nakapagtaka para Pablo na ang gayong hirap ng mga tao ay mariing maging ganon makapagbigay. No? Isipin niyo mga kapatid, sila ay hindi lang mahirap, kundi napakadukha. Pero sila ay may puso na mapagbigay. No, mga kapatid? Ano kaya ang sekreto ng iglesia ng Macedonia? No? Atin po alamin mga kapatid kung bakit sila nagiging kagalakan at bawa sa pagbibigay. No? Mga na mapagbigay ng pamumuhay. Una, tinanggap nila ang biyaya ng Diyos. Tanggap, accept. Minsan kasi pagka sumunod tayo, ay, tinahirapan ko yan. Galing ako mag-overtime. Ako. Minsan nalilimutan natin na yung pag-overtime natin, binibigyan tayo ng mabuting kalusugan para tayo makapag-overtime. Galing sa Diyos. Nagtatiles, nag-o-offering. Mga kapatid, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo na sure, lahat po tayo ay hindi ligtas sa pagsubok. Amen? Hindi po tayo ligtas. Tapat tayo o hindi, tayo po ay nakakaranas ng pagsubok. No? Kailan ba? Una, kailangan sabi doon, tinanggap natin, no? Kailangan tanggapin natin yung biyaya na ang lahat ng blessing na natatanggap natin ay galing sa Kanya. Kailangan po natin yung mga kapatid. Yun ang sekreto ng isang Macedonian. Bakit sila mapagbigay? Pangalawa, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. No? Hindi material mga kapatid ang ibinigay nila, kundi sarili nila. Ibig sabihin mga kapatid, nakakalungkot man, kasi sa GC, no? Parang hindi po buhay ang midweek vesper natin. Sorry po ha, pero hindi po ganito karami ang umaattend pag midweek vesper. Ang sikreto po ng Macedonian ay ang kanilang sarili ay naging handog para sa ating Panginoon. Inaala yung oras, napaka-busy sa trabaho, maraming wala ng time, maraming dahilan, no? Pero ang ating pong lesson ay pumupunto ito kung paano natin ibibigay yung ating sarili sa Panginoon. Or maybe nadadivert yung ating attention. Ay, hindi na ako Mag-week, restaurant sa laki. O, naninilaro akong online videos. No? Mas maganda mag-scroll sa apps. Pero mga kapatid, sasabi yan, ang isa sa sekreto ng Macedonia na bakit na makabigay. Una, siyang ang blessing ay galing sa Panginoon. Pangalawa, ibigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Maraming taong hindi nakapagtatalaga ng pagbigay ng handog dahil hindi pa nila lubos na isinusuko ang kanilang sarili sa Diyos. Ang tunay na pagbibigay ay nagsisimula sa pagbibigay ng puso sa Kanya. Mga kapatid, naranasan nyo rin yan. Alam nyo, totoo akong pagbibigay ng ICT Christian. Magamat ako ay sinisimba na rin, pero dito sa church na to, ako natutong unang pagbibigay. At nung una, napakahirap bumuhat
malaki na. Sabi mo na 30,000, 40,000, pagkala na 10%, 3,000, pagbayad na ng upa. Diba? Hinayang, diba? Sa una, ay okay rin ba? Pero mga kapatid, ito po yung pag-aaral ng upa. Na kung saan marami pa sa atin na hindi pa lubos ang tiwala sa ating Panginoon Hesus. Sa ating mga Panginoon. Na siya ang bibigay ng lahat. Kaya pag-aaral natin ating leksyon noong 2025, yung doon sa Exodus, sa daming himala na ibinigay ng Diyos, di ba? Hinati na yung dagat, hinati yung ilog, yung pa mga pagpapala nun, nagkatubig, sa disyerto, nagkalilim kahit sobrang init ng araw. So daming pero ang nangyari, hindi pa rin sila lubos, no? May mga Israelite, hindi pa rin sila lubos na naniwala ng palataya sa ating Panginoon. We are the same, no? Pero hindi tayo sa mga ngayon. Hindi natin po masisisi yun. Pero tayo po inikas po sa atin na gano'n. Kalimutin po tayo. May Diyos. Na mapangyarihan sa kayang bigay lahat. Ini-instant. Minsan po ay kulang lang po talaga tayo sa pananampalataya. So minsan, Sabi dito, marami sa atin ang hindi palubos sa suso ang kanilang sarili sa Diyos. Diyos, no? Kaya dapat natin tanungin ang ating sarili para tayo makapagbibigay ng ikapot at mga handog tulad ng mga Macedonian, no? Mga kapatid, ang inyong likod ay sabi ko nga ay hindi po dati nagtatay sa bibigay. At ako po ay, since ako ay na-elect na ng leader, gano'n, nagbibigay, Diyan po natin nag-realize na sa patuloy na pagpapakinig, patuloy na pag-aaral, dyan na yung conscience na kailangan po natin na magtapat sa ating Panginoon. Hindi po dahil yung future, no? Dahil na kailangan, sinasabi ni Brother Gerald na magbigay ito, no? Ang sabi nito, unahin natin kailangan yung sa puso, meron tayong malinis sa puso at masaya, no? Na tayo yung nagbibigay. Pagkat mga kapatid, subo po, ang sikreto na tagumpay ng ating mga negosyo, good health, ay ang pagtapat po na pagbibigay sa atin. 10%. Alam nyo, mga kapatid, pagdating sa material ng bagay, ay hindi ko po na mabilang ang pagpapala na ibinigay sa akin. Nagsimula po akong nagtapat sa aking Panginoon. Ako po yung bagong Light Ace na Toyota. May isang bigo, may isang tricycle, may dalawang single na motor. Alam niyo mga kapatid, ito po ay hindi sa pinag-aaso. Pero mga kapatid, ito po ay nagsimula na ako'y makaramdam yung parang secure ka na may Diyos. Ay simula po iitala po ang aking pagbibigay sa ating Panginoon. Hindi ko masasabi na po mga mataas na tapat talaga. Yung talagang yung kada piso ay talagang 10%. No? Pero sabi nga po sa advice dito, subukan mo sa 5%, 6%. Wala ba? Para practice. Kahit yung mga bata po natin maliit, sanayin po natin ng bigyan. Bigay ko sila dun sa gusto. Pag nasanay sila, magiging magaan na po sa kanila kasi nasasanay na sila ng bibigyan. So mga kapatid, pagdating sa pagsubok sa pagbibigay ay marami din po ang pagsubok. May one time na ako ay may nagpag-cancel din ng mga ako po ay
bakery shop at saka network shop. Nagbebenta ako ng alin sa ating Panginoon, sa kanyang gawain. Pero hindi po ito isisipin na sa inyo yan. It's your own decision po mga kapatid. At your own risk. No? At sa tulong ng banal na Espiritu. At patuloy na pangingin natin, no, ng kaisipan kung paano natin gagawin. Kasi kung magbibigay tayo tapos tayo ay masamang loob sa atin. Ang sabi doon, useless po yun. So mga kapatid, sa ito, ng pagbigay ay hindi iwan ng bugso ng damdamin. Binigyan tayo ng Diyos ng malinaw na tagubilin tungkol dito. Itinakda niya ang ikaw ang mga handog bilang sukatan ng ating pananalitan. No? Pinapakita ng pahayag ito na may malinaw na prinsipyo sa pagbibigay. Ang iba po ay malinaw na 10% ng ating kita. Makikita po yan sa Leviticus 27 hanggang 30. Para sa tapat na Kristiyano, sapat ang gabay nito. Tungkol naman sa mga handog offerings, madalas tayong nag-aalinlangan. Gaano kalaki ang dapat bigay? Paano ito dapat gawin? No? Meron pong gabay. Paano at narito ang mapatnubay mula sa ating Panginoon? Nagtataka naman, ba't talaga ibibigay ko? No? Okay na yung tithes, pero minsan yung offering eh. Diba? Ay, dodoblihin ko ba? Magkano ba? So, kapatid, nandito po yung unang gabay. Una, ang sabi dito, unahin ang Diyos. Mateo 6:10, ang ating pong susing talata. Ito ay prinsipyo ng pagpapanguna sa Diyos. Kristo ay dapat maging Panginoon ng lahat, hindi lamang ng ilan. Kaya dapat siya ang unang page 650. Hindi galing sa akin yan, kapatid. Kundi galing po sa ating Panginoon. Hindi kawalang dalisay na pag-ibig sa pagbibigay. Sabi, ang pinakamamahal na handog ay hindi katanggap-tanggap sa ating Diyos. Sabi po natin yung pag-ibig. Magbibigay ako dahil ang church namin wala pang TV dito. Kailangan may TV dito. Wala yung mga lagano dito. Yung mga gagano. Doon na nakatingin. Ay, yung amin, may pizza po. Wala pang pizza na yun. May pizza na yan. Tapos ito, matatago na yan. So, yung vision natin is hindi naman material, kundi meron tayong goal paano tayo mag-improve natin sa tayo sa bahay. Yung bahay, yung nilito sa salita sa tiles, maganda, finish talaga yan, maganda ng siya. No? Nakakisawin, bakit hindi ko natin magawa dito sa church? No? Hindi ko natin magawa dito. Ang TV, may kwarto sa kwarto, mayroon sa sala. No? Meron pang, ang daming pagpapala. No? So, dito isa lang TV, wala doon. No? So, mga kapatid, pag iniisip natin yung mga bagay na yan, iniisip natin na yung una natin Diyos. Amen? Yung una natin dahil ang iniisip natin hindi sa ating sarili, kundi para sa ating lahat, sa ating kapwa. Kasi pag may ibig dyan, hindi na mahirapan. Hindi natin iniisip ang sarili natin, hindi natin sa ating kapwa. Na tayo ay makatulong sa gawain ng ating Panginoon. Nakamonitor ang aming pagbibigay. Kailangan kompleto po yung programa na ibigay. Kailangan i-report tayo, magkano. Kung dito tayo bigay ang suggestion, punta lang sa bahay, nakaplano na. Ito para sa Panginoon, nakasolve. Dito kasi nagkakabila, isang nahugot, may 100 sa libo, alin kaya dito? Yung bayad, huwag yung nila, huwag yung dito. Yung bayad nila, yun lang ang naibigay. Kasi wala pong plano. At hindi po naka-design. Pero kung atin pong itatalaga, may kinita akong sweldo, meron po akong income na pumasok, sipin ko galing ito sa ating napakabuti niya. Hindi ako nagkasakit, hindi ako naka-absent, dahil
meron akong good health, hindi ako nagkalag na pinapala niya ako galing ang mga pagpapala sa kanya. Walang imposible sa kanya. Kasi mga kapatid, lahat naman tayo kayang pagyamanin ng Diyos. Amen? Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Lahat tayo kayang pagyamanin, ininsan. Pero hindi ko yung ginagawa, baka makalimot tayo sa kanya. No? Dahil sa aking karanasan, mas mahirap mangaral sa mga mayayaman. Kasi bakit? Minsan hindi na nila kailangan ng Diyos. Kasi nasa kanila na natin. Okay, pinipinto na nagabukas. Nagkasara. May CCTV lahat ng Google. May tao sa labas, nakingin lang sa muling kursipo. Ay ito, nagapinta lang ng libro ito. May mag-get, walang papasukin. Diba? Hindi, ito pa lang, may barrier na. Ay, mahirap lang itong tato, malimos lang ito. No? Kasi mayaman eh. Eh yun pala, yung misyonero pala, pupunta sa bahay na yon ng mayaman para mangaral ng salita ng Diyos. Paano mo ma-restrict yun? No? Mas mahirap kong mangaral sa mayayaman. Sa totoo po yan. Kaya yung mission ni Pablo, po ay na-reach niya po yan mga tao yan. Mga governor, mga mayors. At yan po ay tayo po yan ni Pablo, yan po sa ating lesson. Kaya mga kapatid, nawa sagot yung ating mga katanungan or yung ating doubt. Nagdadoubt tayo sa ating Panginoon. Simula ngayon mga kapatid, subukan po natin ang Panginoon. Subukan natin siya at hindi po sabi na ipagpapalain. Siya po ang nagsabi. Sisiglig ang pangalan niya. Pero sabihin natin, nagbigay naman ako, bakit ako may pagsubok kami? Ganun talaga. Kasi pagsubok naman po ay iba po yan. Yan po magbibigay naman sa atin ng kapanatagan at katagan sa ating pananampalataya. Ang inyong lingkod ay marami din pagsubok na danasan. Maging sa negosyo, sa lahat. Kapwa ko pa, Adventista, minsan ang sumusubok sa akin. No? Pero ganun talaga. Kailangan sa taon, sa ating lesson, kagabi, sa kanina, sa Panginoon ng tatakinin. Huwag sa ating mga elder, makakasalanan niya. Huwag po sa mga specialist, makasalanan din po yan. Yung iba dyan, hindi rin nagbibigay ng lives. Pero ang mga dito, maging sense po ay pagpunta sa church ng ating Panginoon. Wala nang iba. Nandito ako sa church dahil gusto kong mapalabas. Nandito ako sa church dahil mahal ko siya. Nandito sa church dahil kailangan ko siya, ang Panginoon. At pag tayo ay meron ng malinis na puso, lubos na ng pataya, yung pagbibigay magiging bunga niya. Kailangan pala ng magbibigay talaga. At ating Panginoon, susubukan mo siya. At yan na po ay bunga. Yung pagsabat natin, bunga na yan, yung paggawa ng mabuti, pagtulong sa may mga sakit, pagdalaw, bunga na lang po yan. Yung pananampalataya na ating nakamit sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa aking pagtatapos ay nawa marami po tayo mga natutunan, no? Na ang pagiging stewardship or katiwala ng ating Panginoon ay kayo lang po ang nakakaalam. Ang sarili nyo lang po ang nakakaalam kung ano po yung level nun. No? Ang pagiging katiwala, hindi ko po alam lahat, kayo, kilala, pero ang mensahe ng ating Panginoon, lubos po tayo magtiwala sa Kanya. At hanapin po natin ang kaharian niya. At kapag nahanap natin ang kaharian niya, maunawaan natin ang lahat. At ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Yan lang po ang aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Wait.
Let's pray. Amang Salamat. Mensahe na natanggap namin. Hindi po namin kaya ito Panginoon, sa sa sarili namin. ngunit Sa pakikisama ng banal na Espiritu at at pangyarihan ng ng aming aming mga mga kapangyarihan at sakripisyo na ng anak, Panginoong Isus, ay magagampanan namin at magagawa namin na kayo'y subukin at italaga ang aming mga sarili at magbigay kami ng may pasasalamat at kasiyahan at makapagbigay kami ng tapat sa inyo, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa aming sariling buhay na handog upang magpatuloy ang gawain sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa pakikinig at katuparan ng aming kahilingan. Patawad kung nasumpungan nyo kami nagkasala. Ito lamang po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Soon Jesus will return.